panibagong fake news, panibagong diversion ng gobyerno ni Bongbong Marcos o ni Bongbong Marcos mismo. Tingnan po ninyo. Another ala Madriaga. Another tanim witness. Kakapost lang po ito ni Attorney Harry Roque. Fake news alert. Saldi has not been arrested. No Filipino was apprehended in Prague. Bakit presidente pa ang nagkakalat? Ganyan po katindi. Fake news. Bakit presidente pa ang nagpe-fake news? Ulitin ko hindi ko po sinasabing totoo itong sinasabi ni Attorney Roque. Hindi ko sinasabing ganon. No? Pero syempre, ito si Roque, hindi naman basta magbabalita yan ng kanyang, nang wala siyang nalalaman patungkol dito. Kasi nga siya ay nasa ibang bansa. No? So nababalitaan niya kung meron bang nahuling Pilipino. Okay. So, kung ako tatanungin, wala po akong personal, ulitin ko, wala akong personal knowledge kung nahuli nga si Saldico o hindi. Hindi ko talaga alam kung nahuli si Saldico o hindi. Pero sa aking palagay, sa aking opinyon, tama po si Roque, hindi po nahuli si Saldico. Kasi kung nahuli si Saldico, bakit walang nilalabas na ebidensya? Dapat yan kahit sa ibang bansa may balita na rin yan. Sinasabi, hindi naman basta-basta naglalabas ang ibang bansa. Pero, napaka-unusual na bakit yung presidente ang bigla-bigla mag-a-announce. Diba? Out of nowhere, hindi ko maintindihan yung presidente ba natin vlogger. Ganito lang kasimple. Kung totoong nahuli si Saldico, sana si Attorney Roque tumigil ng kaka-fake news. Ganun lang yan. Diba? Kahit naman kaibigan, pag tama, tama. Pag mali, mali. So, wag sana magbibigay ng fake news. Pero kung tama ang binabalita ni Attorney Roque, loko-loko talaga tong presidente natin. Isipin mo, kung ano-ano ang naratibo na sinasabi nung kanyang spokesperson na pinagtataguan sa palda na si Auntie Claire na ang DDS daw ang fake news peddler. Number one fake news yung presidente na yan. Ako, may personal knowledge sa pagiging fake news niyang presidente na yan. Dahil sinabi niya ni isang baril walang pumasok sa KOJC. Nung siege. Nandoon ako. 3,000 hanggang 5,000 pulis ang nasa loob. Lahat po may baril, yung iba nga 2 pa. Pati nga hindi pulis, sinuutan nila ng damit na pulis. Ganyan po kalupit dyan. Kaya hindi po totoo na walang armas ni isa. Lahat po naka-armas. So doon pa lang alam ko na, personal knowledge, fake news yung presidente na yan. Nakita ng mata ko, hindi ko lang nabalitaan. And yung mga sunod pa na balita, talaga namang matindi po ang pagpe-fake news ng presidente. Diba? Ang lalayo Ang lalayo ng kanyang mga sinasabi sa mga bagay-bagay. Bagamat yung ibang pagpe-fake news niya ay hindi directly kung hindi galing sa kanyang mga tauhan. Yung iba galing sa, halimbawa, yung pagbanat kay Sara. Diba? Nakita nyo tong Madriaga? Ako'y naniniwala, hindi man galing kay Bongbong Marcos yan directly. Galing yan sa kampo ni Bongbong Marcos. Hindi naman po pwedeng hahayaan lang yan nang walang kapangyarihan ang presidente na basta na lang pinayagan nila yan dyan. Kung ganun ang presidente natin, inutil. Di po ba? Pero ako naniniwala ko lahat ng yan. Lahat ng mga nangyayari
may kapangyarihan ng presidente. Kahit yung sa ghost projects na sinasabi nilang wala silang kinalaman, imposible, hindi ako naniniwala. Hindi napadalahan ng maleta itong si Presidente Marcos nyo. Imposible yun. Ganun siya kainutil. Dalawa lang yan. Inutil siya o fake news siya. Ako naniniwala, fake news siya. Kasi naniniwala ako na padala niya ng maleta. Ganyan po katindi. Tatandaan po natin, dalawa to ha, mag-iingat po tayo, mga DDS. Ito ang style ng gobyerno. Pag meron silang hindi kayang solusyonan, dalawa ang problema nila ngayon. Una, yung ghost projects hindi na nila malusutan. Ang laki na po ng ebidensyang lumalabas. Pangalawa, etong problema sa krisis, hindi sila makagawa ng paraan kasi nga walang pera ang gobyerno. At pag ginawa nila ng paraan at tinanggal nila ang mga taxes, mawawalan sila ng pera, mababawasan ang kanilang kita, mababawasan kanilang pangungurakot. Kaya anong style nila? Ha? Divert, divert, divert. Or fake news, fake news, fake news. Dalawa yan. Laging magkakambal yan. Divert at fake news. Ganyan po ang ginagawa di umano ng gobyerno. So antayin po natin kung talagang naaresto si Saldico. Ha? At isusupalpal ko sa pagmumukha nila kung sila ay nagpe-fake news. At ibabanat din natin kay Roque kung siyang nagpe-fake news. Okay? Fair enough. Pero bibigyan ko po kayo, eto, isa pang fake news. Isa pang diversion galing sa gobyerno. Tingnan po ninyo ito. Eto panibagong fake news, panibagong diversion ng gobyerno ni Bongbong Marcos o ni Bongbong Marcos mismo. Tingnan po ninyo. Another ala Madriaga, another tanim witness. Humarap sa pagdinig sa Sandigan Bayan 3rd Division si dating DPWH Engineer Henry Alcantara. Tumayo siyang testigo para sa malversation case laban kay dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. at iba pang kapwa-akusado sa umano'y higit 92 million pesos ghost flood control project sa Pandi, Bulacan. Nabanggit ni 92 million pesos ghost project na ibinibintang kay Bong Revilla. Samantalang, yung mga mali-mali tang dinideliver sa kanila, billion po. Nakikita nyo, doon pa lang. Ang laki na ng pagkakaiba. Nagfo-focus sila kay BP Sara sa 150 million confidential funds. Pero hindi nila kayang tingnan yung billion na confidential funds ni Bongbong Marcos. Same thing dito. Pinag-uusapan 90 million na ghost projects. Ilan yung sirang tulay na hindi natapos sa Ilocos Norte? Ilan yung mga ghost projects ng kung sino-sino? Diba? Ilan yung nadi-deliver na maleta di umano kay ni Saldico, kay Bongbong Marcos at saka kay Sandro. Sabi ng mga Marines. Nakikita nyo na, diyan pa lang, obviously, kumukuha lang sila ng fall guy. At ang natamaan dito, si Bong Revilla, kung ako talaga tatanungin ninyo, I honestly believe, etong si Bong Revilla, ginagamit lang panakip butas. Ginagamit lang para may divert ang issue at ginagawa ng fake news. Alcantara ang paghatid umano ng milyones kay Zaldico noong 2023. Sa kanyang testimonya, nakilala raw niya ang dating kongresista sa pamamagitan ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Naghahanap umano ito ng distritong pwedeng mapaglagakan. Eto si Bernardo, eto ang nuknukan ng sinungaling. Eto ang paiba-iba. Eto, kaya sinasabi ko, eto ay mistulang Madriaga. Paiba-iba statement niyan. Iba sinabi niya nung unang-una doon sa
Senate hearing, pero yung mga sumunod, yung mga sinabmit niya, di umano. Ito na, balitaan natin, malayo na po dun sa mga sinabi sa Senate hearing. Oh. Ito si Alcantara, sinabi niya, naghahatid siya ng pera kay Saldico. Oh. Tapos, maituturo na dito si Bong Revilla. Tingnan po natin. Ng pondo para sa flood control projects. Taong 2022, 519 million pesos ang pondo para sa mga proyekto sa Bulacan sa ilalim ng General Appropriations Act. Yan, tingnan nyo. Sa Bulacan, ang laki ng tinaas from 2022, nung bago makaupo si Bongbong Marcos, 519 million. 2023, pagkaupo ni Bongbong Marcos, nag-shoot up agad 6 billion to 8 billion. Ngayon, paano mo lulusutan yan? Sige. Bakit ganyan ang itinaas niyan sa Bulacan? Tapos, ang itinuturo na nahahatiran ng pera, yung magpinsan. Paano nyo lulusutan yan? Hanap kayo ng sacrificial lamb. Magturo kayo. Kasi hindi po pwede. Hindi kukonek. Merong missing link. Saan napunta? Bakit biglang lumaki ng ganyan? Lumobo ng ganyan? Magtataka taong bayan tapos walang proyekto. E di magturo ka. Napaginitan si Bong Revilla. Pero sa sumunod na taon, lumobo ito ng 6 billion hanggang 8 billion pesos. Pagsisiwalat pa ni Alcantara, nasa 30 hanggang 35% lamang ang natitirang pondo para sa implementasyon ng flood control projects, habang 25 hanggang 30% naman ang napupunta sa mga proponent. May bukod namang 30% na mapupunta sa contractors para sa royalties at retention. Nasa 2% naman ang pinakamalaking porsyentong kanyang nakukuha. Nasa 800 million pesos daw ang pinakamalaking halaga ng pera na na-deliver ni Alcantara para kay Ko. Ginisa naman si Alcantara ng kampo ni Revilla kung makukumpirma ba niyang ibinigay mismo sa dating senador ang kickback. Pero pag-amin ni Alcantara, hindi niya alam kung naibigay nga mismo kay Revilla ang pera. Yon. I-deliver lang daw kasi ito ng kanyang driver kay Yusek Bernardo. Ayon. Diniliver kay Bernardo, pero ang sinasabi, ibinigay din kay Bong Revilla. Ang tanong, nakita ba ni Alcantara? Hindi. So, fake news si Bernardo. Isipin ninyo, si Diskaya na dapat gagawing state witness, hindi ginawang state witness. Etong dinideliveran ng pera, eto si Bernardo, siya ang naging state witness. Hindi mo na makasuhan ngayon yan. Tapos, ang itinituro si Bong Revilla. Pero walang direct connection from the delivery of the money going to Saldico and Bernardo. Walang connection or hindi niya mismo alam kung i-deliver nga kay Bong Revilla. Nakikita nyo na po ang butas. So, Coach, ang tanong, bakit si Bong Revilla? Tatanungin ko ka rin kayo. Di ba? Kasi napanood ko na ito eh. Bakit ba pinag-initan si Pastor Kibuloy? Una, malapit sa mga Duterte. Kalaban ng mga rebelde. Ganito rin kay Bong Revilla. Bakit si Bong Revilla? Again, political rival sa Cavite. Kailangan hitting two birds in one stone ka dyan. Di ba? Sino bang promotekta dyan kay Bernardo? Alam nyo naman yan sa simula pa lang. Nakikita po natin. Even yung mga witnesses na ipitinuturo, hindi nila masabi, hindi nila ma-connect or hindi nila maituro yung deliveries ng pera kay Bong Revilla. Yung iba nga, hindi pa nga kilala si Bong Revilla. Yun ang lumalabas na sinasabi ng abogado ni Bong Revilla.
Kasi nung tinatanong sa hearing, ang sagot, walang koneksyon kay Bong Revilla. Nakukuha niyo po. Ganun po kalupit dito. Ganyan pong nangyayari ngayon. Kaya nga, alam mo, si Kiko Barsaga, di ba nakulong? Isipin mo yung mga magnanakaw, hindi nakukulong. Alam mo, sa panahon ngayon, sa panahon ni Bongbong Marcos, kung sino yung nakukulong, sila yung walang kasalanan. PRRD, Pastor Kibuloy, Kiko Barsaga, at saka si Bong Revilla. Nakikita nyo? Hindi po tsamba yan. Consistent po yan. Hindi isolated case. Ganyan po sila. Kaya ngayon pag nakulong ka, dapat matuwa ka. Dapat mayabang ka. Dapat pinagmamalaki mo. Bakit? May paninindigan ka eh. Alam mo, tumayo ka sa tama. Kasi ngayon, sinong namamayagpag ngayon? Sino ang bida diyan sa impeachment ni BP Sara? Di sila ding tumanggap. Diba? Sinabi naman ni Chanco yan, yung pumirma sa impeachment ni BP Sara, yan ang nakatanggap eh. Oh. So, sino yung nanggigipit? Sila yung may natatanggap. Yung walang natanggap, iyan ang kinukulong. Si Bernardo ang nagsabing si Revilla umano ang proponent. It only strengthens our defense all along. That si former Senator Bong Revilla does not have any participation or any involvement in the so-called alleged ghost flood control project. Very, very false. Ano bang gusto niyo sabihin? 1,000%? 100%? It's totally, absolutely false. Ako naniniwala ako dito kay Atty. No? Bagamat di ko siya kilala, pero ilang beses na nangyari to sa gobyerno eh. Di ba? Ilang taon na si Bongbong Marcos. Pirmi ng pirmi ganyan nangyayari. Ganyan ang nagigipit eh. Sa tanong kung saan galing ang pera, sabi ni Alcantara, ito raw ay galing sa mga kontratistang nag-advance payment umano sakaling lumusot sa national budget ang mga proyekto. Pero itinanggi ni Alcantara na siya mismo ay dawit sa anumang ghost projects. Pinagalitan pa nga umano niya ang mga empleyado Saka anong kinalaman sa Bulacan ni Bong Revilla, di ba? sa Bulacan First District Engineering Office nang malamang non-existent ang flood control project sa Pandi, Bulacan. Kasunod ito ng revelasyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang SONA noong nakaraang taon. Wala, Bongbong, fake news ka talaga. Okay, hindi ko sinasabing si Bongbong Marcos ang may pakanani ito ha. Okay. Pero, ako in my opinion, galing sa kampo nila yan. Kung hindi man directly kay Bongbong Marcos, galing yan sa mga nakapaligid sa kanya. Sa kampo nila. Para ma-divert. Para maalis sa kanila. Magkaroon sila ng sacrificial lamb. Kasi may nakawang nangyari. Parang ganito. May nawawalang pera. Kanino mo ibibintang? Kailangan, meron. Saan napunta yung pera? Turo ka. Kung sino-sinong pagtuturuin mo. At ang pinakamalaking tao na naituro nila, si Bong Revilla. Di ba sabi may makukulong? So para mapanindigan nilang may makulong, itinuro yung walang kinalaman. Kasi pag pinakulong mo, totoong meron na natanggap, ituturo si Bongbong kasi kokonekta yun eh. Sabi nga, iisang malaking sindikato yung mga nakakakuha ng pera. Bakit tuturo siya? Sa tansya ni Alcantara mula 2022 ay nasa 10 hanggang 15 beses na nag-deliver siya ng pera kay Bernardo na suma total ay pumapalo
ng 1.7 billion hanggang 1.8 billion pesos. Oh, nag-deliver siya kay Bernardo, 1.7 to 1.8 billion. Magkano lang na sinoli nito? Tapos state witness na. Ang pinuputok ng butchi nitong si Boying na pinagtalunan nila ni Marcoleta kaya hindi niya magawang maging state witness si Diskaya kasi magsosoli muna ng pera. Ang laki pala ng na-deliver dito kay Bernardo, billion. Tapos ang isinuli, barya lang, state witness na. Ligtas na siya. O kailangan niya magturo. Kita mo? Ganyan po ang gobyerno ni Bongbong Marcos. Masaya na siya. Kayo, tanungin ko kayo. Halimbawa lang, makapagnakaw ka ng bilyon. Magbalik ka ng 300 milyon. Okay na sa'yo? Luko-luko ka lang kung hindi okay sa'yo. Diba? Nakatakda namang humarap si Bernardo sa pagdinig sa bail hearing ni Revilla sa mga susunod na araw. Nagbabalita mula sa Frontline. Yan. So, makikita na po natin na talagang isa-isa na po. Isa-isa na po na sumasablay ang kanilang mga witnesses. Hindi lang po ito dito, ha? Even kay Madriaga, sabit na sabit po sila. Tatandaan po natin, pag hindi ka nagsasabi ng totoo, pag na-cross-examine ka, tapos ka. Natanong ka nung kabila. Buti ko ang magtatanong sa'yo, itong sila Ridon, kung ang magtatanong sa'yo, yung mga kakampi rin, ni Tambaluslos, lusot ka. Pero pag natanong ka nung kabilang abogado, matanong ka ni Marcoleta, matanong ka nitong abogado ni Bong Revilla, sino tong babae, itong hawak ko ambito? Kung yan na magtatanong sa'yo, lusot kayong mga magnanakaw. Aba?